Ayan, so magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Muli po, nandito tayo sa ating series po ng every Sunday po ng ating live. So, magre-review lang po tayo para dun sa mga nakaraang live po sa atin ng ating Pastor Boy. At ngayon po ay alam ko nagpe-prepare ang bawat isa ng pagpunta natin sa camping. So, malapit na po, magkita-kita po tayo sa camping. Pero bago po yun, i-review po natin yung ating mga napag-aralan nitong mga nakaraang linggo sa ating tinuturo po ni Pastor Boy. So, sige po, samahan niyo po ako. Dito po sa John 15 verse 7, nakalagay po dito, basahin po natin sa Juan chapter 15, sa verse 7 po. Ayan, sabi po dyan, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So dito po sa ating mga taga-Rema, very familiar po tayo sa tinatakil natin nitong past few weeks na tinuturo sa atin ng ating Pastor Boy, na kung saan tinuturo sa atin na hintayin natin ang Rema. So, Rema, pangalan po ng simbahan natin. At dapat po, tayo po ang una or talagang mas magamay natin ito dahil ito po ang pangalan ng simbahan natin. Pero ano nga ba ang Rema? Yung nakikita po natin sa Bible na mga nakasulat na letra, ang tawag po doon ay Logos. Pero ang Rema po, yun po yung specific na para sa atin. Specific na mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. May kanya-kanya po tayo. Yung Rema sa akin ay hindi sa iyo Rema. Yung Rema sa iba ay hindi naman Rema sa iyo. So, kailangan po nating very specifically na malaman ano nga ba ang Rema ng Diyos sa atin. At ito mga nakaraang linggo, tayo po ay tinuruan at muling pinaalalahanan ng ating pastor sa patungkol po dito na mas lalo po nating bigyan ng pansin at pag-aralan pa kung ano nga ba ang mensahe ng Diyos sa bawat isa. Amin po, kasi alam niyo po, nitong ang mga nakaraang linggo, binabanggit po sa atin ng ating pastor na ano po hindi masasagot ang panalangin natin ng mga luha lang. Hindi siya masasagot ng pagmamakaawa lang. Hindi siya masasagot ng pagmamaktol lang o ng pagtatampo lang. Kundi kailangan nating malaman ano ba ang kalooban ng Diyos. Kasi may mga panalangin tayo na gusto natin basta na lang ipag-pray pero hindi man lang natin ilalam na ito bang hinihingi natin sa Diyos ay kalooban niya? Ito bang pinapanalangin natin ay nakita na ba natin yung kalooban ng Diyos? Kasi ang sabi po dito, kung kalooban po ng Diyos, hindi siya hihindi. Amen po. Laging yes ang sagot ng Diyos sa mga panalangin natin kung ito po ay kalooban niya. At binanggit nga po dito kung ano-ano yun. Minsan, sabi nga po dito, di ba nagbigay siya, na kung ang kahilingan natin ay patungkol sa kahirapan, sa sakit, sabi niya dito, sa mga pangangailangan, sa bautismo ng banal na spirito, sa mga pagpapalayas ng demonyo, ang sagot ng Diyos dito ay laging yes. Amen po. Kailangan nating makabisado, kailangan nating magamay. Alam niyo po yung ibig sabihin ng magamay, yung para bang kahit anong gawin, hindi ka maliligaw kasi kabisado mo. Kahit anong pasikot-sikot, kahit anong mang pagtatago, kabisado mo. Amen? Yun po ang isang bagay na kailangan nating mas lalo pang pag-aralan. Kabisaduhin natin kung paano ang pamamaraan ng Diyos. Kabisaduhin natin kung paano yung pagkilos ng Panginoon. Naalala ko nga po, may biglang pumasok sa isip ko na may pastor na nagtuturo siya na somehow kapag ang Diyos kumilos, dapat alam mo na Diyos yan, na si Lord yan. Somehow nadidistinguish mo eh. Kaya nga, may mga taong minsan sasabihin nila,
pinarusahan ako ng Diyos kaya binigyan ako ng sakit. Naririnig po natin yun at minsan akala natin yun ang paraan ng Diyos. Na minsan akala natin na way ba yan ng Diyos kaya niya ginawa yan sa'yo. Pero alam niyo, ang linaw po, dito po sinasabi dito na hindi po galing sa Diyos ang sakit. Yes, mababasa natin na bakit si Job nagkaroon ng sakit. Malinaw po doon na hindi po kay Lord galing yung sakit na yun, kay Satanas. Amin po. Ngayon, kailangan natin yung makabisado. Dapat malaman natin, dapat mapag-aralan natin, dapat nandun yung pagsisiyasat natin. Kasi ulitin ko po, dito po sa mga last few weeks na pinag-aaralan po natin, tinuturo po sa atin yung rema. Kaya nga pag tinanong tayo, di ba, tayo po ay remanian. Ibig sabihin, taga-rema tayo. So, dapat nandun yung interesado tayo. Ano nga ba ang rema? Na pag may nagtanong sa atin, anong pangalan ng simbahan nyo? Rema. Minsan nagbiro nga sa atin si pastor, di ba? Sabi niya, ano ang rema? Tinapay ba yan? Ewan ko sa'yo. Di ba? So, kailangan mapag-aralan mo na ano ba ang ibig sabihin ng rema? Amin po. At ang ganda po ng binanggit dito. Ang rema po ay specific na salita ng Diyos sa'yo or sa akin. Nakukuha po natin yon. Yung nababasa natin sa Biblia, nasa papel yan, nakasulat yan, nakaprint yan, ang tawag po dyan ay logos. Pero ano ba ang rema? Kapag yan ay mula na sa labi ng Panginoon, na sinabi sa bawat isa sa atin. At ang rema ay buhay. Ibig sabihin, hindi yung nakasulat lang siya eh. Wala pa siyang power eh. Pero once na naging rema yan, nabuhay na yan, nagkaroon na, nagmanifest na yan sa bawat isa sa atin, nagiging rema siya. At yun po ang kailangan nating hintayin. Yun po ang kailangan nating pag-aralan. At ang sabi nga po diba dito, kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Somehow, kailangan talaga natin yung manatili sa Diyos. Kailangan natin na, kasi hindi mo basta makakabisado ang Diyos ng isang linggo lang. Hindi mo makikita ang pamamaraan ng Diyos ng isang buwan lang, isang taon lang. Mahaba po ang pag-aaral at hindi po ito natatapos. Kailangan po nating manatili. At kailangan natin talagang pag-aralan ang salita ng Panginoon. Sabi po dito, ang pagiging Kristiyano ay nakadepende sa kasagutan ng panalangin natin. Maraming Kristiyano sa buong mundo. Pero ang tanong, iilan lang ang nakakakuha ng kasagutan ng panalangin. Ngayon, sabi ko nga po, nitong mga nakaraang linggo, patuloy tayong pinapaalalahanan ng pastor natin na kung papakinggan nating mabuti, kung may prayer man tayo, nandun yung challenge sa atin na magkaroon tayo ng urge pa, magpursige pa tayo na yung mga prayer na nilista natin, kailangan masagot. Amen? Bakit po? Kasi ang tinatawag nating Diyos, hindi siya bingi. Ang tinatawag nating Diyos, hindi siya tulog. Laging gising at laging nakikinig. At ang ganda po ng sinabi na dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So, si Lord na mismo ang nag-i-encourage sa bawat isa na yung hinihingi mo, yung nais mo, sabi niya, hingin ninyo ang inyong maibigan. Ibig sabihin, yung nasa heart mo, ito yung gusto mo. Sabi niya dito, ipagkakaloob sa inyo. So meaning, ang Diyos ayaw niyang magdamot. Never na nagdamot ang Diyos sa kanyang mga anak. Sabi nga po, di ba ng Biblia, yung poproblemahin mo sa mga susunod na taon o bukas, hayaan mo yun. Kasi iniisip yun ng Diyos. Bago mo pa yun isipin, iniisip na yun ng Diyos. Pero ano nga ba ang sinasabi niya dito na
na yung rema na to, kung makukuha natin, ito yung sagot ng Panginoon sa atin. At sabi niya po dito, di ba, nagbigay siya sa atin ng mga halimbawa na katulad po ni Jesus, nang hiram si Jesus ng bangka. Nang hiram si Jesus ng bangka kina Pedro. Alam niyo po, hindi hihiramin ni Jesus yung bangka na yun ng thank you lang. Generous po ang Panginoon. Yung mga buhay natin na binigay natin sa Panginoon, hindi yan thank you lang. Kung tayo po minsan, di ba, thank you na lang, okay lang, God bless you, pero hindi po ganun ang Diyos. Kapag ang Diyos nagbalik, siksik, liglig at umaapaw. Pero mahalaga po yung ano ba ang sinabi ng Diyos sa atin? Ano ba ang sinabi ni Jesus? Kasi ito po, hindi ako lalayo. Nung hiniram ni Jesus yung bangka kina Pedro, may kasunod na nangyari. Nung binalik niya na yung bangka, ang sabi niya, ihagis mo ulit yung lambat. Hindi niya sinabi sa iba, take note, kay Pedro niya sinabi, ihagis mo ulit yung lambat. Alam niyo, alam na natin yung storya na to, na nagkaroon pa sila ng conversation na ang sabi ni Pedro is, magdamag kaming nanghuli, magdamag kaming nagpuyat, ito nga, naglilinis na kami ng mga kamay, uuwi na kami, tanggap na namin na wala na kaming huli, buong magdamag. Pero, kung papakinggan natin at itutuon natin yung attention natin dun sa word na, ang sabi ni Pedro, pero dahil sinabi mo, galing kay Jesus, galing sa labi ni Jesus, dahil sinabi mo, gagawin ko. Nakuha ni Pedro yung rema niya. At ano pong nangyari? Kung makukuha natin yung mga rema natin, makikita natin ang himala ng Panginoon. Makikita natin ang pagpo-provide ng Diyos. Makikita natin ang kagalingan galing sa Panginoon. Kasi nakuha natin yung rema. Si Pedro, nakuha niya yung rema niya. At diba, dito nga po binanggit nung last week, nagbibigay sa atin ng example. 5 plus X. Sa mga nakakatanda po, nire-review lang po natin to. 5 plus X. Ano yung X? Yung nanakit sa'yo, hindi po yun. 5 plus X equals 9. Ano ibig sabihin ng X? 4. 5 plus X equals 9. Ano yung X? Eh di 4. Amen po. So, ano ang X mo? Parang mali yung tanong ko. Sino ba ang ex mo? Ay, mali pa rin pala yun. Ano ang rema natin? Yun ang kailangan nating hanapin. Dahil ang rema natin ay kanya-kanya. Amen? Minsan, ang rema natin is forgiveness. Minsan, giving. Minsan, obedience. Ito yung rema natin Kailangan natin na marinig mula sa Diyos. Kaya nga po mahirap magdesisyon sa buhay. Mahirap pong magplano at mag-decide sa buhay na hindi natin tinanong ang Panginoon. Mahalaga po iyon. Meron po ako natatandaan na isang outline na binigay sa atin na major, pag sinabing major, kumbaga sa school, di ba may mga major subject. Ibig sabihin, malalaking subject yan. Na parang mas mahaba ang oras ng pag-aaral dyan. May mga major po na binigay sa atin itong mga nakaraan sa atin, mga camps, na sinasabing kailangan tanungin mo ang Diyos. Yung mga, Lord, anong uulamin ko? Kaya na natin yun. Na Lord, anong susuotin ko? Kulay pula ba o kulay itim? Kaya na natin yun. Pero may major sa buhay natin na kailangan itanong natin sa Panginoon. Ang natatandaan ko po yan, ang sabi niya, saan ka mag-aaral? Mag-a-abroad ka ba? Anong trabaho ang papasukan mo? Sino ang mapapangasawa mo? Nakukuha po natin. So, saan ako titira? Yan. Ayan po yung mga parang bumabalik sa alaala ko na mga major. Na Lord, may plano ako mag-abroad. Na Lord, may plano na akong mag-asawa. May plano na akong sagutin ang tao na to. Lord, plano ko pumasok ng trabaho. Kailangan nandun yung konsulta mo Panginoon, kalooban mo ba to? Na Lord, tama ba tong dinadaanan ko? Amen po.
Kasi kung hindi po natin maririnig mula yan sa Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, mabibigo ka lang. At mabobroken tayo. Ibig sabihin, masasaktan tayo dun sa magiging desisyon natin kasi hindi natin tinanong ang Diyos. Hindi natin talaga narinig specifically na ano ang rema sa akin ng Panginoon. Ngayon mahalaga po, ang sabi ko nga po kanina, 'di ba? In order na marinig mo yung rema ng Diyos, kailangan stay, manatili ka. Kasi mahirap makinig, maraming pwedeng magsalita, maraming pwedeng bumulong, maraming pwedeng magbigay ng advice. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Diyos? How sure na galing ba yan sa Diyos? How sure na si Lord ba ang nagsalita dyan? Tayo na po makakasagot nun kasi sabi niya dito, sa pananatili natin sa Panginoon, makikilala natin kung paano kikilos ang Panginoon. Makikilala natin kung ano ang paraan ng Diyos. Yun po ang isang bagay na dapat nating pag-aralan. Pag-aralan natin yung way ng Panginoon. Kasi ituturo po sa atin ng Diyos. Sabi nga po, di ba sa atin last week, ang mga pastor natin, ang trabaho ng mga pastor is samahan tayo na kunin ang tagumpay sa Diyos. So, kailangan natin ng pastor. Yung mga pastor ang mag-guide sa atin. Pero alam niyo po, may paraan, may way si Jesus para makuha natin yung tagumpay. Hindi po ako lumalayo. Yung rema na yan ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Kailangan nating malaman yung paraan ng Panginoon. At paano natin malalaman yun? Nasa Bible po. Hindi po ito sikreto. Kailangan nating pag-aralan. Alam niyo po ang sabi ng Matthew 11? Basahin ko po sa inyo, no? Dito po sa Matthew 11, ang sabi niya po dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Si Jesus ang nagdagbibigay sa atin ng daan na para makuha natin yung tagumpay. Sabi niya, pag-aralan niyo ako. Sabi ni Jesus, mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. Pinapakilala niya yung sarili niya na i-research mo ko. Hindi ko nga po makalimutan nung high school tayo, di ba? Na talagang sinisikap tayo ng mga teacher natin na i-build up sa atin si Jose Rizal. Nandiyan yung mga libro na kailangan matapos nating basahin. Hindi lang basa-basahin, minsan i-a-action pa natin, itateatro pa natin. Yung buhay ni Rizal, El Filibusterismo, yung Noli Me Tangere. Kailangan somehow, before tayo graduate ng high school, mailagay, ma-input sa alaala natin na si Rizal, ang bayani, si Rizal ang sumulat ng ganitong libro, si Rizal, ito ang naging buhay niya. Sa atin pong mga Kristiyano, kung meron man tayong dapat saliksikin o magkaroon tayo ng interest, nakakalungkot nga po minsan, di ba, na parang sa mga ibang tao, celebrity, vlogger, or whatever, kahit sino yan, minsan updated tayo sa buhay nila eh. Minsan alam natin na, ay, favorite niya to, kabisado niya to. Kabisado mo kung ano talaga yung, kung paano siya manamit, kung paano, anong lifestyle niya, nung bata pa siya, hanggang sumikat siya, whatever, ganito. Pero sabi ni Jesus, ako naman, sabi niya, ako pag-aralan niyo ako. Sabi ni Jesus dito, maamo ako at mababang loob. Ngayon alam niyo po, ituturo sa atin ni Jesus yung tagumpay. Ituturo ni Jesus yung kung paano tayo makalagpas. Dito nga po binanggit pa niya, kahit mismo sa LCM, sabi niya dito, minsan, bagsak tayo dun sa computation ng LCM. Minsan, bagsak tayo dun sa parang nagkakamali tayo na pagka-emosyon na ang tumama sa atin, talo na tayo. Hindi na natin makalkula. Nahihirapan na tayong computein. Pero sabi niya dito, magpaturo tayo sa Panginoon. Ulitin ko po, ang daan po ng Diyos para mapag-aralan o matutunan natin ang sekreto na binibigay niya is, actually hindi nga sekreto kasi nasa Biblia nga eh. Basahin po natin.
Dito natin malalaman paano ang way ng Diyos, paano kumilos ang Panginoon, paano si Jesus the way magsalita. Ano ang pamamaraan niya pag humarap na siya sa ganitong pagsubok? Ano ang pamamaraan ni Jesus kapag nawalan na ng bigas? Alam niyo po yung time ng yung mga alagad niya, wala nang makain. Nagkakagulo na eh. Paano ang pamamaraan ni Jesus kapag 2 na lang ang isda at 5 na lang ang tinapay? Amen po. So, ito po ang sinasabi niya dito. Kailangan po nating pag-aralan. Ito po ang rema sa atin ng Panginoon. Specific yan galing sa Diyos. At pag-aralan natin, saliksikin po natin ng Panginoon. Amen po. So, lastly po, sabi niya dito, ang rema ng Diyos ang mag-aalis sa atin sa kahirapan. Ang rema ng Diyos ang mag-aalis sa atin sa sakit. Ang rema ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Ano ang rema mo? Amen? So, hintayin po natin ang rema na binigay sa atin ng Panginoon. Amen po. So, muli po, yun lang. Magandang hapon sa bawat isa sa atin at manalangin po tayo. Panginoon, patuloy kami na lumalapit sa mga oras na to at kami po ay nagpapakumbaba. O Diyos, sayaan mo na mga spirito namin ay patuloy na maging inline. At Lord, maging sensitibo sa pangungusap mo. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat salita mo sa amin ay, Lord, ma-absorb namin. Marinig namin yung rema, Panginoon, na mula sa'yo. Specifically, Panginoon, sa bawat isa. Meron kang mensahe, Panginoon, sa bawat isa sa amin na magbibigay ng kalayaan sa mga buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging sensitibo at marinig ito. Magkaroon ng katsagaan na maghintay, Panginoon, sa mensahe mo, sa rema mo sa bawat isa. Salamat, Ama, itinataas po namin ang lahat ng ito sa inyo. At Lord, maingat ang binabalik sa inyo ang kapurihan, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, God bless po sa bawat isa. At magkita-kita po tayo sa Friday, arrival po natin sa camp. Ma-excite tayo sa magandang gagawin ng Panginoon. Ngayon pa lang magtanong tayo, siguradong may sasabihin na rema sa'yo ang Diyos. God bless po.